Bilang isang arkipelago, umaasa ang Pilipinas sa inter-island shipping para sa mga long-distance logistical needs. Tinatayang aabot sa 3,000 ports meron ng ating bansa. Ang Government Corporation ng Philippine Ports Authority o PPA ang siyang namamahala sa operasyon ng mga public ports sa buong Pilipinas. Aside from owning and operating public ports, PPA has also the mandate to regulate private ports. In addition to traditional shipping services, inilunsad noong 2003 ang SRNH o ang Strong Republic Nautical Highway para i-maximize ang roll-off system o RORO upang ikonekta ang Luzon at Mindanao sa pamamagitan ng mga pulo ng Visayas. It offers an efficient and short way to travel to Visayas and Mindanao. Ang RORO at SRNH ay nagbibigay sa negosyante ng alternatibong paraan ng pag-transport ng kanilang mga produkto sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At para naman sa paglilibot sa mga top tourist destinations ng ating bansa, malaking advantage para sa aming mga trippers ang mga RORO vessels using the Strong Republic Nautical Highway. It allows us to hop from one island to another and enjoy the scenery of the country habang sakay ng RORO. Dahil dumarami ang tumatangkilik ng RORO using the Strong Republic Nautical Highway, patuloy din ang rehabilitation ng mga existing ports at pagpapatayo ng mga panibagong port. Bilang tugon din ito ng Arroyo Administration sa pandaigdigang krisis sa pagkain at kahirapan. It's very unfortunate that the Philippines ranked number 5 in the world. We are fortunate, however, that the Philippine government is not sleeping. And as a matter of fact, we have the program, the Accelerated Hunger Mitigation Program. And in the Philippine Ports Authority, we participated in the program by delivering or making available the access in the provinces. And that's why we are here to build the ports. Wherein under the ports, we can have a smooth transfer of goods and commodities, specifically the foods. Sa ilalim ng Accelerated Hunger Mitigation Program, paigtingin pa ng Department of Transportation and Communication o DOTC ang pagsasaayos at maintenance ng ating mga RORO at port facilities para sa maayos na daloy ng mga produkto mula sa mga lalawigan. At syempre, dahil na rin sa SRNH at RORO, mas mura na ang magnegosyo at mas maraming nawiwiling mag-trip na trip sa buong Pilipinas. In the program, we have identified around 54 provinces. The poorest province in the country is around 10 provinces. The second poorest is 20 and the third poorest is 24. From 2006 up to present, we have constructed around 70 ports completed. We have ongoing 25 ports and still for procurement or for implementation up to 2010 is around 12 ports. In its drive for continued service excellence, patuloy ang Philippine Ports Authority sa pagpapaganda ng sistema, pasilidad at serbisyo ng mga ports upang mas lalo pang makatulong sa pagsigla ng kalakalan, pagpapanatili ng mababang presyo ng mga produkto at pagkain, at paglago ng turismo sa ating bansa. Since the start of the issuance of the Executive Order 616 in 2006, from that time up to 2010, we are to spend around 7 billion pesos in terms of port development, improvement, and repairs. With the vision of the President to be her legacy, she wants to connect all the country. That's why, aside from the major links, we have the lateral links, so we can connect all the islands in the country. Little Baguio, waterfalls at ang Yaginaway Festival sa pagbabalik ng Best Travel Show ng Bayan. There really is more to the Davao region than just Davao City. A lot of Davao del Sur's hidden beauties are being uncovered right before our very curious eyes. Isa sa mga ito ang bayan ng Malita. One of Malita's best-kept secrets is 42 kilometers and a 4x4 vehicle away from the poblasyon.
Madalas na lubak-lubak at zigzag na kalsada ang daraanan. Pero habang lumulubak, para namang pinaghehele si Kian. Si Uma, imbis na ipaghele, tila inalog ng biyahe. Grabe. Binubuksok ko yung ilaw para may hangin. Para pumasok. So sa lahat mo na pupunta dito sa ipinagmamalaki nilang Little Baguio, make sure na meron kayong mga biyahilo effects. Kasi talagang super zigzag and all, nakakahilo. Diba, Uma? Uma, victim. Hours, and after stretches of very, very rough roads, came the light at the end of this rocky tunnel. The prize at the end of this gut-wrenching trip, ang tinagurian ng mga taga-Malita na Little Baguio. Nandito na tayo ngayon sa Little Baguio. I mean, you know, kahit saan siguro sa Pilipinas may Little Baguio. May San Juan, yung pasig-sa-zigzag daan, Little Baguio, di ba? Ano masasabi mo tungkol dyan? Kasi dating pangalan ng lugar na ito ay Inabulan, na ang ibig sabihin ay Inang Buwan. Bakit Inang Buwan? Kasi nga, nasa taas tayo ng bundok, ibig sabihin malapit sila sa sky. Siguro pag full moon or new moon, parang ang lapit-lapit na talaga ng moon. We're closer to God. Kasi it's like a tranquil place na pwede tayo mag-retreat from the fast-paced life, di ba? Kung sa Manila, di ba, mabilis yung buhay, marami nangyayari. Punta kayo ng Davao del Sur. Because of its cool climate, pine trees, the rolling hills, at taas na umaabot ng 4,000 feet above sea level, this so-called Little Baguio may actually carve a name of its own. Seeing their version of Little Baguio is merely scratching the surface of this potential gem of a tourist spot. May isa pa kaming surprise. This time, we have to walk. 1 kilometer lang daw ang aming lalakarin. Sa umpisa, sementado ang aming nilalakaran. Dinaanan namin ang Kipanan River, kaya naging mabato na ang nilalakaran. Paganda. Hindi, joke lang. 1 kilometer lang daw ang nilakaran. Sana. Pero dito pa lang nakikita ko na hindi siya 1 kilometer. Yun lang. Tip lang sa mga trippers, hindi na kailangang ulit-ulitin pero baka may nakakalimot. Kapag ganitong trekking o lakaran, don't forget to wear comfortable clothes and trekking footwear. Tama ba ako, best friend? Pagod na ako. Why? I'm tired. Why tired? Dahil wala akong tsinelas. Hindi sinabi sa akin na kailangan magdala ng tsinelas. Sulit naman ang aming pagod dahil bumulaga sa amin ang majestic na Kipanan Falls. We're still in Little Baguio at ang nasa likuran po namin yung tinatawag po nila na Kipanan Falls. That's right. Kipanan Falls. Alam mo yan, di ba? Bakit ba Kipanan, Uma? Hindi din namin alam. Hindi ko alam. Parang sabi nila, enchanted daw yung falls na yan. Di ba pag enchanted, blah blah blah, minsan nagpapakuha ka ng picture hindi na nakikita? Try Ano ang natin. sabi nila? Nandiyan ba kami? Gumana? Dito pa kayo, pero tignan natin pag alis natin dito kung andito pa kayo sa camera ko o wala na. Pero for sure, one of you will be gone later on. I-edit out. Ako yun. Wala ako na. Yan. Wala ako na. Ako pala yung milagro. Pero kahit malayo, its natural beauty, crystal clear cascading waters, and lush green vegetation is definitely worth the trek.